Ayan, what is up mga kapitbahay, nandito na naman tayo. Ayan, update muna tayo for today's vlog. Ayan, medyo matagal tayo walang update today kasi nga medyo busy tayo dun sa mga project natin. Okay, for today's video po, isi-share ko po sa inyo. Meron tayong bagong office dito na enable. Ito, remote office to ng isa nating client. Ayan, nag-office po sila dito sa atin. So, ang scenario, meron ulit silang office na maliit, may mga computer, may mga laptop. So, kailangan nila ng internet. Ang ginawa nila, umupa sila dito sa amin, nagpagawa ng office na maliit lang. Tapos, ang sinabi po nila is, hindi na daw nila kailangan pakabit ng sariling internet. So, ang gagawin na lang daw is, manghingi sila sa amin ng internet, pero babayaran nila. Alright, so based dun sa napagkusunduan, ang internet na ibibigay natin sa kanila is 20 Mbps, up to 20 Mbps lang. Kaya, ang gagawin natin is, bibigyan natin sila connection through PPPoE connection. Alright, so walang iba kundi ang gagamitin natin na firewall is pfSense. Ayan, tapos magko-configure tayo ng PPPoE server, tapos bibigyan natin sila. Ayan, kung nyo mapapansin dito sa firewall ko, mayroon akong PPPoE client. Ayan, PPPoE server. Ayan, alright, so ayan siya, PPPoE server. Ayan, naka-block na yung firewall natin, hindi na nila ma-access, hindi na rin nila ma-access yung iba nating VLAN. So, para lang talaga sa kanila. Alright, tapos ang gagawin natin ngayon is maglalagay tayo dito sa switch natin. Ayan, so dahil nga wala pa siyang naka-assign na port, yan, kung yung mapapansin dito sa switch ko, login muna tayo. Ayan, login muna tayo. Yung gamit ko palang core switch is, ayan, HP Aruba. Ayan, kapag pumunta ka dito sa VLAN, tapos punta ka dito sa baba, ayan. So, meron na tayong na-create yan. Ayan, ang gagawa na lang natin, mag-assign na lang tayo ng port para saan natin isasaksak. Tapos, meron na akong isa dito. Meron ako dito isa na 0.9. Meron akong isang remote switch. Ayan. Ayan, kung nyo mapapansin, ayan, layer 3 din po yan. Kapag pumunta ka rito sa VLAN, 8Q. Ayan. Ito, meron na rin siya. So, may naka-assign na siya na 17 po hanggang 18 na port. Ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo dun sa office natin na gagawin. Kikreatean natin siya ng PPoE dun sa pinaka-remote switch natin, which is, wait lang, nasa na ba isang switch natin? 15 dito sa 15 na to. Ayan, kung nyo papansin, lahat po yan layer 3. Lahat po ng switch ko ito is layer 3. Ayan, kung nyo papansin, ayan, layer 3 lahat yan, no? Okay, so punta ka dito sa VLAN. Kung nyo mapapansin, dito sa isang remote switch na to, wala pa siya PPPoE na VLAN, which is yung VLAN 23. So, mag-create tayo dyan, mag-assign tayo ng port para doon natin isaksak yung router nila, which is yung gamit natin na router nila is yun, yung TP-Link na yun. Okay, let's go. Papakita ko sa inyo yung remote office na hindi pa tapos, lalatagan ko pa lang, pero may nakaabang na ako na wire. Lalagyan natin siya ng ngayon na I/O kasi iisang wire lang naman ang kailangan nila kasi may wifi naman, provided na nila yung kanilang switch para dun sa tatlo nilang desktop. Alright, let's go. Ayan mga kapitbahay, ito yun, napakaliit lang na office nito. Ayan, o, sobrang cute, pero may aircon na siya. Ayan, so dito lang naman yung lamesa nila, puro laptop naman sila, at saka yung desktop nila, sila na lang maglalagay ng switch. Ayan, so ang balik ko, dito palabasin yung wire, tapos lalagay na lang natin ito, lalagyan natin ng molding. Tapos alam ko may lamesa dito so dito natin ilalagay yung wifi. Ayan, dito lang ito, so maliit na to. Ayan, okay, so ganito lang po siya. Tapos ayan, mga desktop na nila yan dyan, may lamesa sila na pag ganon. Ayan, so doon na lang natin ilalatag yung kable sa ilalim ng mesa nila kasi hindi na natin kailangan bakbakan kasi solid to na pader yan, pader ng warehouse. So kapag binakbak natin yan, medyo maraming trabaho, kaya lalagyan na lang natin siguro. Kung hindi naman sila kailangan naka-molding, hindi na natin lalagyan. Alright, so ang gagawin na lang natin, itatago na lang natin sa likod ng lamesa nila. Okay, doon natin palabasin yung isang kable, tapos doon natin ilalagay yung AP na TP-Link.
Yan, tapos ayan, malamig na po siya. Dayken. Yan, sobrang lamig na ito. Maliit na area, tapos yung aircon medyo malaki. 1 horse ata yan eh. Yan. Okay, after nyan, okay na. Lahat yan, salamin na po yan. Ayan. Ayan. Okay, so ito yung wire. Ito yung kable. Pupasok natin natin. Ayan. Ilagay natin dyan. Tapos dito natin ilabas. Dito. Okay. So after nyan, configure na lang natin. Iti-trace na lang natin next time. So bukas ilalatag natin. Iti-trace na rin natin siguro. Kaya hanggang dito na lang muna yung vlog natin for today. Update ko kayo bukas kung malatag na natin at saka mag-configure natin. Okay? So bukas ang gagawin natin, itutusok natin siya dyan. Tapos iti-trace natin dun sa patch panel natin. Kasi ano po yan eh, abang po kasi yan ng CCTV namin dito. Ayan. Yan, abang po yan. So, hindi na namin nilatagan. So, dahil nga, mahirap maglatag kasi nakasarado na yung tray. So, tama-tama, meron akong available na CCTV dyan na hindi nilagyan. So, yun na lang yung gagamitin natin. Ipo-point na lang natin siya doon sa PPP o i-port ng main switch natin, which is yung remote switch natin papunta dito sa warehouse. Tapos, i-configure natin doon sa PFSense natin. Tapos, yun, okay na po yun. Alright, so see you tomorrow. Sana abangan nyo ulit yung next vlog natin. Okay, update ko kayo bukas. Itutusok natin doon. Tapos, yan. Tapos, nilagay na natin yung wifi dyan para ready na. So, hindi muna natin hintayin muna natin na lumipat sila para may patungan tayo ng wifi natin. Okay? Ayan, mga kapitbahay, pag tinest natin yan bukas, somewhere dito lang yan. Ayan. So, dyan lang po siya napaloob. Kasi ito yung mga baycat natin na hindi pa gamit ng mga patch panel. Tapos, dito natin siya ilalagay. Dito sa pinakababa. Dito. Sa TP-Link natin na to. Dito natin siya padaanin. Kasi itong itong D-Link at saka yung Aruba, medyo puno na po siya. So, yung mga TP-Link natin, halos lahat puno na. Kaya dito natin siya ilalagay bukas. Kukuha tayo dito ng mga baycat. Alright? Tapos, lulusob lang natin yan. Tapos dito lang po yun. So, ang gagawin natin bukas is i-crimp natin. Tapos ito tone tracer natin. Hanapin natin siya. Kasi walang level yun eh. Hindi namin nalagyan kasi mataas. Kaya medyo mahirap. Pero madali lang po yun itong tracer kasi Cat6 naman yun. Malakas yung signal. Kaya yun. So, update tayo bukas kapag na puntahan natin yung dulo na yun. Pag nalagyan na natin ng I.O. Tapos lagyan natin ng RJ. Tapos iti-trace natin. Tapos, kukuha tayo dito ng isang port. Tapos, i-reconfigure lang natin as a PPPP o e-port. Alright? So, maraming salamat. God bless. Stay tuned mga kapitbahay. Let's go!